Ang seremonya ng paggawad ay nagtapos sa palakpakan ng mga tao, ngunit sa tenga ni Isabela, tila bulong lang ito ng hangin. Hawak niya ang tropeyo, gawa sa kristal na kumikinang sa ilaw, simbolo ng kanyang tagumpay sa larangan ng arkitektura, ang kanyang pinakamimithing pangarap. Pero habang ngumingiti siya sa harap ng mga kamera, ramdam niya ang lamig mula sa katabi niyang si Marco. Ang kanyang asawa, na dapat sana'y kasama niyang nagdiriwang, ay abala sa kanyang cellphone, halatang hindi nakikinig sa mga papuri ng mga bisita. Sa kabilang banda, si Aling Elena, ang kanyang biyenan, ay ngumiti ng pilit. Ang mga mata nito'y nakatingin sa labas, tila naghahanap ng kung ano. Ito ang kanyang mundo. Isang mundo ng karangyaan na nababalutan ng malamig na hangin ng kawalang interes. "Congratulations, Mrs. Reyes!" Bati ng isang kasamahan na niyakap siya ng mahigpit. "Ang galing mo talaga." Pilit siyang ngumiti. Sinusubukang itago ang hapdi sa kanyang puso. Nasanay na siya. Simula nang magpakasal siya kay Marco at pumasok sa pamilya Reyes, pakiramdam niya'y lagi siyang nasa entablado, gumaganap ng papel na perpektong asawa at manugang, habang sa loob ay unti-unting siyang nauubos. Ang kanyang propesyon, na dating nagbibigay sa kanya ng kaligayahan, ay tila naging libangan na lamang para sa pamilya ng asawa. Sa gitna ng kaguluhan ng selebrasyon, napansin ni Isabela si Mang Tonyo, ang matagal ng driver ng pamilya. Nakita niya ang matandang lalaki na biglang napatingin sa kanya, puno ng pag-aalala. Sinubukan nitong magbigay ng senyas, ngunit bago pa man siya makakilos, mabilis itong hinila ni Aling Elena papunta sa sulok at mahina, ngunit matalim na pinagsabihan. Lalo siyang nagtaka. Bakit parang may gustong sabihin si Mang Tonyo sa kanya? Nang gabing iyon, matapos ang selebrasyon, nagtungo si Isabela sa kusina para uminom ng tubig. Ang bahay ay tahimik na. Ang mga ilaw ay bahagyang nakabukas. Habang naglalakad sa pasilyo, narinig niya ang mahinang boses ni Marco mula sa study room. Hindi sana niya papansinin, ngunit biglang sumigaw si Aling Elena na nagpatindig ng kanyang balahibo. "Marco, paano natin sasabihin kay Isabela ang tungkol dito? Kailangan natin ang pirma niya." Natigilan si Isabela. Ang kanyang puso'y kumabog ng malakas. Ilang sandali pa, narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Marco. "Ma, wala na tayong ibang choice. Kailangan nating iligtas ang kumpanya para sa emergency loan. Kung hindi, babagsak tayo." "Isabela? Pirma? Loan?" Tila nawalan siya ng boses, parang may pumilipit sa kanyang bituka. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan, ang tenga'y idinikit dito. Nakakarinig siya ng pagbulong-bulungan, ngunit ang huling salitang narinig niya, bago siya tuluyang napako sa kinatatayuan, ay ang pangalan niya, na sinundan ng loan application. Napakapit si Isabela sa pader. Ang kamay niya'y nanginginig. Ang mainit na luhay unti-unting bumalong sa kanyang mga mata. Anong kailangan nilang pirma mula sa kanya? At bakit kailangan itong itago? Ang lahat ng pagdududa, ang lamig na kanyang nararamdaman sa matagal na panahon, ay biglang nagkaroon ng hugis, isang masamang hugis. Hindi nakatulog si Isabela ng gabing iyon. Ang mga salitang Isabela's signature at emergency loan ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nang magising siya kinabukasan, mayroong determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi niya hahayaang baliwalain lang ang nararamdaman niyang ito. Sa hapagkainan, pilit siyang ngumiti kay Marco at Aling Elena. Sinubukan niyang maging kaswal. "Marco, narinig ko kagabi na may pinag-uusapan kayong loan application. May problema ba sa kumpanya? Baka makatulong ako." Mabilis na ibinaba ni Marco ang tinidor. "Wala yan, hon. Mga maliliit na problema lang. Alam mo naman si Mama, sobrang OC." Ngumiti siya ng pilit, ngunit ang kanyang mga matay hindi makatingin ng diretso kay Isabela. Sumingit si Aling Elena. "Naku, Isabela,
Huwag mo nang isipin yan. Trabaho namin yan ng anak ko. Ang importante, mag-focus ka sa designs mo. Alam mo, mas mahalaga ang galing mo sa paggawa ng magagandang bahay kaysa sa pag-intindi sa mga numero. Ang boses ni Aling Elena ay malambing, ngunit may diin sa bawat salita. Tila ipinaparamdam na wala siyang karapatan sa mga usaping ito. Baka makalimutan mo ang pinagmulan mo, Hija. Kami ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon na maging bahagi ng marangyang mundo na ito. Napayuko si Isabela. Ang mga salitang yon ay parang sampal sa kanya. Laging ganoon si Aling Elena. Ginagamit ang nakaraan niya para iparamdam sa kanya na may utang na loob siya, na tila ba ang kanyang talento at pagsisikap ay baliwala. Sa buong araw, pakiramdam ni Isabela ay pinagmamasdan siya. Ang mga empleyado ay tila umiiwas sa kanyang tingin. May isang beses pa nga, nakita niya ang isang sales manager na dali-daling ibinaba ang telepono nang makita siyang papalapit. Ang mga maliliit na senyalis na ito ay nagpapalalim sa kanyang pagdududa. Nang gabi, habang nag-isa sa kanyang opisina sa bahay, sinubukan ni Isabela na mag-research online tungkol sa kumpanya ng mga Reyes. Ngunit lahat ng nakita niya ay puro magagandang balita, mga press release tungkol sa mga bagong proyekto at tagumpay. Wala ni isang pahiwatig ng problema. Imposible, bulong niya sa sarili. May mali talaga. Nagtungo siya sa lumang library ng pamilya Reyes, isang silid na bihira ng gamitin. Umaasa siyang makahanap ng mga lumang financial reports o anumang dokumento. Habang naghahalungkat sa mga lumang libro at papeles, biglang nahulog ang isang album ng litrato. Ito ay puno ng mga lumang larawan ng pamilya Reyes. Nakita niya ang isang litrato ng batang Marco kasama ang kanyang ama, na si Don Ricardo Reyes. Sa likod ng litrato, may nakasulat na petsa at isang mahabang balita tungkol sa kontrobersyal na pagbagsak ng isang malaking kumpanya ng real estate noong dekada 90 na kinasangkutan ng pangalan ng ama ni Marco. Bago pa man niya matapos basahin ang buong artikulo, narinig niya ang yapak ni Aling Elena papalapit. Mabilis niyang itinago ang album sa likod niya. "Isabela, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Aling Elena, ang kanyang mga matay matalas. "Huwag kang mag-aksaya ng oras sa mga lumang bagay na yan. Pumunta ka na sa kwarto mo at magpahinga." Nang umalis si Aling Elena, mabilis na ibinalik ni Isabela ang album sa pinagtataguan nito, ngunit hindi na maalis sa isip niya ang nabasa. Kontrobersyal na pagbagsak, pandaraya sa lagda. Hindi kaya may malalim na kasaysayan ang pamilyang ito pagdating sa ganitong uri ng issue. Ang hinala ay parang lason na unti-unting kumalat sa bawat ugat ni Isabela. Hindi na siya makatulog ng mahimbing at ang bawat ngiti ni Marco at Aling Elena ay tila nagtatago ng isang malaking lihim. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, sa ilalim ng pagkukunwari na may emergency client meeting, nagtungo si Isabela sa isang coffee shop. Naghihintay doon si Attorney Sara Marquez, ang kanyang matalik na kaibigan mula kolehiyo at ngayon ay isang kilalang abogado. "Sarah, kailangan ko ang tulong mo," bungad ni Isabela. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagdinig niya sa pag-uusap ni Marco at Aling Elena, ang kakaibang pag-uugali ng mga empleyado, at ang lumang artikulo tungkol sa ama ni Marco. Maingat na nakinig si Sara. "Isabela, this is serious. Kung totoo ang hinala mo, this could be a major fraud. Ang una mong gawin ay i-check ang lahat ng bank accounts at investments na nakapangalan sa iyo, kahit ang mga joint accounts niyo ni Marco. At kailangan mong i-review ang lahat ng dokumentong pinirmahan mo simula nang ikasal kayo." "Pero Sara, paano kung si Marco talaga ang may gawa nito?" tanong ni Isabela. Ang boses ay nanginginig. Hinawakan ni Sara ang kamay niya. "Kailangan mong malaman ang totoo, Isabela. Mas masakit ang mabuhay sa kasinungalingan.
Bumalik si Isabela sa kumpanya, dala-dala ang payo ni Sarah, ngunit agad siyang napansin na may kakaiba. Ang kanyang mga proyekto, na dati siya ang namamahala, ay ipinasa na sa ibang department. Nang tanungin niya si Aling Elena, sinabi lang nito, "Ay Hija, pinagaan ko lang ang trabaho mo para mas makapag-focus ka sa pamilya." May ngiti sa labi ni Aling Elena, ngunit ang mga mata nito'y tila nagbabala. Gabi na nang makauwi si Marco, sinalubong siya ni Isabela sa sala. "Marco, bakit ipinasa ang project ko kay Mr. Dela Cruz? May problema ba?" Napakunot ang noo ni Marco. "Ano ka ba, Hon? Hindi naman lahat ng oras dapat ikaw ang bida. Tsaka, malaki ang problema ngayon sa kumpanya. Kailangan nating mag-sacrifice. Naiintindihan mo ba?" May bahid ng iritasyon sa kanyang boses. Nagulat si Isabela sa reaksyon ni Marco. Hindi niya ito nakita na ganoon ka-iritable. Ito ang unang beses na maramdaman niya ang tunay na galit mula sa asawa. Kinabukasan, habang naglilinis ng kanyang home office, napansin ni Isabela ang isang nakakabit na folder sa ilalim ng kanyang computer table. Dito niya dating itinago ang mga lumang bills at importanteng resibo. Nagulat siya nang makita ang isang envelope na hindi niya pamilyar. Ito ay mula sa isang malaking bangko at ang pangalan niya ang nakasulat sa ibabaw, kasama ang address ng kumpanya. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang sobre. Bumungad sa kanya ang isang Notice of Loan Approval, isang dokumento para sa isang napakalaking halaga ng pera na may petsa 2 buwan na ang nakalipas. At sa ilalim ng lahat ng detalyeng iyon, naroon ang kanyang pangalan at ang isang pirma, ang kanyang pirma. Tinitigan niya ang pirma. Ito ay perpekto. Halos magkapareho sa kanyang tunay na lagda. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Isabela na hindi niya kailanman pinirmahan ang dokumentong ito. Nanginig ang mga kamay ni Isabela habang hawak ang Notice of Loan Approval, ang pirma. Ang perpektong kopya ng kanyang pirma. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Ang bawat kurba at bawat letra ay tila sumisigaw ng isang malaking kasinungalingan. "Hindi ko ito pinirmahan," bulong niya sa hangin. Tila inaamin sa sarili ang katotohanan na matagal na niyang pinipilit na huwag pansinin. Ang sakit ay parang matalim na patalim na umukit sa kanyang dibdib. Ang asawa niya, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Paano niya nagawa ito? Hinanap niya si Marco. Nakita niya ito sa kanilang silid-tulugan. Nagbabasa ng dyaryo. Nilapitan niya ito. Ang dokumento ay hawak ng mahigpit. "Marco, anong ibig sabihin nito?" Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nagpupuyos na galit sa ilalim. Nagulat si Marco. Nakita niya ang dokumento at agad na namutla ang kanyang mukha. Sinubukan niyang hablutin ito, ngunit mahigpit ang hawak ni Isabela. "Isabela, ano ba yan? Bakit mo hinahalungkat ang mga ganyan?" "Huwag kang magkunwari, Marco." Hindi na napigilan ni Isabela ang kanyang emosyon. "Alam kong hindi ko ito pinirmahan. Dinaya mo ako." Napakayuko si Marco. Ang kanyang balikat ay humapay. Ilang sandali siyang nanahimik at pagkatapos ay bumuntong hininga. "Okay, Hon. Aaminin ko. Ginawa ko yan." Para siyang sinaksak. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. "Pero bakit, Marco? Bakit mo kailangan gawin ito? Pinagkakatiwalaan kita." Lumuhod si Marco sa harap niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamakaawa. "Isabela, wala akong choice. Ang kumpanya. Malapit nang malugi. Pinilit ako ni Mama. Kung hindi ko gagawin ito, mawawala ang lahat sa atin. Mawawala ang pinaghirapan ni Papa. Gusto ko lang iligtas ang pamilya natin, ang kinabukasan natin." Ang mga salita ni Marco ay parang halo-halong tamis at las. May bahagi sa puso ni Isabela na gustong maniwala sa kanya, na gustong magpatawad. Ang pagmamahal niya kay Marco ay naroon pa rin, kahit paano. Pero bakit kailangan mong dayain ako? Bakit kailangan mong gawin sa likod ko? Natakot ako, Isabela.
ako. Natakot akong magalit ka. Natakot akong iwan mo ako. Patuloy ni Marco. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pinapangako ko, Isabela, ibabalik ko ang lahat. Ayusin ko ito. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Para siyang nasa gitna ng apoy at tubig. Ang utak niya'y nagsasabing magalit at lumayo. Ngunit ang puso niya'y gustong maniwala sa taong mahal niya. Sa huli, humupa ang kanyang galit at sa kabila ng sakit, may maliit na butil pa rin ng pag-asa. Marco, paano ko malalaman na hindi mo na uulitin ito? Hindi na, Hon. I swear. Ako na ang bahala sa lahat, sabi ni Marco. Niyakap siya ng mahigpit. Habang magkayakap sila, nakaramdam si Isabela ng kakaibang pamilyar na tunog. Ang tunog ng kanyang cellphone. Isang abiso mula sa kanyang bank app. Emergency alert! Large transaction from your savings account. Biglang kumala si Isabela sa yakap. Ang kanyang puso ay lumundag. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at binuksan ng app, ang kanyang savings account, ang account na personal niya, ang account na akala niya'y ligtas. Sa lahat ng gulo, isang malaking halaga ang nawala. Hindi lang pirma niya ang dinaya ni Marco, kundi pati na rin ang kanyang personal na pera. Tiningnan niya si Marco na ngayon ay namumutla na naman ang mukha. Marco, bakit? Pati ito. Pati ang pera ko? Hindi nakasagot si Marco. Napayuko lamang. Sa sandaling iyon, pumasok si Aling Elena sa silid na may hawak na tasa ng tsa. Ay mga anak, anong ingay yan? May problema ba? Ngumiti siya ng bahagya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang kasiyahan. Ngayon, walang duda. Hindi lang si Marco ang may alam. Ang pagtataksil ay parang sugat na patuloy na nagdurugo. Hindi lang ang pera ang nawala, kundi pati na rin ang tiwala at pagmamahal ni Isabela kay Marco. Matapos ang insidente sa silid, lumabas siya at nagtungo sa bahay ni Sarah, ang kanyang kaibigang abogado. Hindi na siya makakatulog sa iisang bubong kasama ang taong lumapastangan sa kanya. Isabela, ito ang pinakamalaking pagkakamali mo kung hahayaan mo pa silang gawin yan sa'yo, sabi ni Sarah, habang maingat na sinusuri ang lahat ng ebidensyang dinala ni Isabela, ang loan document, ang bank statements, at ang mga lumang papeles mula sa library. May nakita akong isa pang bagay dito sa mga lumang dokumento mo. May maliit na percentage ka ng shares sa kumpanya na minana mo pala sa tatay mo. Pero, based on these records, parang may nagbenta na nito noong nakaraang taon. May pirma mo rin, pero hindi rin ito nakanotarize ng maayos. Parang gumuho ang mundo ni Isabela. Hindi niya alam ang tungkol sa shares na yon. Ang kanyang tatay, na namatay ng maaga, ay may maliit na porsyento pala sa kumpanya ng mga Reyes bilang bahagi ng isang lumang kasunduan. At ito ay naibenta na? Pati iyon? Paano? Hindi ko alam ang tungkol sa shares na yon. Gulat na sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Isabela, this is a much bigger scheme than just a simple loan. Paliwanag ni Sarah. Ito ay pandaraya sa ari-arian. At may isa pa akong nakita habang nire-research ko ang pamilya Reyes. May record si Marco ng isang malaking utang sa sugal noon. Mga 5 taon na ang nakakaraan. Secretly, binayaran ito ni Aling Elena. Kaya siguro, sobra-sobra ang kapit ni Aling Elena kay Marco. Utang na loob, hindi lang sa pagpapalaki, kundi pati sa pagligtas sa kanya sa mga bisyo niya. Nanginginig ang buong katawan ni Isabela. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng sakit, ay nagkaroon na ng kumpletong larawan. Hindi lang siya instrumento, siya ay biktima ng isang mahabang plano. Ang pagmamahal ni Marco ay isa lamang panlinlang. At ang kanyang pagiging asawa ay isang sumpa. Hindi lang siya dinaya, kundi niloko, ginamit, at pinagsamantalahan. Kailangan natin silang panagutin, Isabela, mariing sabi ni Sarah.
Kailangan mong maging malakas. Kinabukasan, habang nasa trabaho, tumawag si Aling Elena. Isabela Hiha, kumusta ka? Nag-aalala ako sa'yo. Alam kong galit ka kay Marco, pero sana maintindihan mo na ginawa lang niya yon para sa pamilya, para sa atin. Kailangan nating magtulungan ngayon. Mayroon na namang isang krisis sa kumpanya. Kailangan nating pirmahan ang ilang importanteng papeles para sa bagong loan, para ito sa kinabukasan ninyong mag-asawa. Ang boses ni Aling Elena ay malambing, puno ng pag-aalala. Ngunit sa pandinig ni Isabela, ito ay parang ahas na bumubulong ng kasinungalingan. Aling Elena, hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Ano po ba talagang nangyayari? Pilit na tanong ni Isabela. Sinusubukan niyang panatilihin ang kanyang boses na kalmado. Naku, basta Hija. Bumalik ka rito ngayon sa bahay. Naghihintay na kami ni Marco para ito sa atin. Para sa kinabukasan ng inyong mga anak. Patuloy ni Aling Elena, gamit ang pinakamalakas niyang sandata, ang emosyonal na pamimilit. Pinatay ni Isabela ang tawag. Tiningnan niya ang hawak niyang kopya ng bank statement at ang notice of loan approval na may huwad na pirma niya. Ang galit ay nag-ipon sa kanyang dibdib, ngunit ngayon may kasama ng determinasyon. Hindi na ako papayag. Bulong niya sa sarili. Hindi na niya hahayaan ang kanyang sarili na maging biktima. Ngayon na ang oras para lumaban. Ang sakit ng pagtataksil ay nagbago. Mula sa pagiging sugat, ito ay naging bakal na bumalot sa puso ni Isabela. Ang kanyang mga luha ay natuyo na, napalitan ng isang matinding galit at desisyon. Ang bawat alaala ng pagmamahal na akala niya'y totoo ay isa na ngayong patalim na bumabaon, nagpapaalala sa kanya ng kanyang kamangmangan. Isang gabi, habang nag-iisa sa kwarto ni Sarah, tiningnan ni Isabela ang isang lumang larawan nila ni Marco noong araw ng kanilang kasal. Nakangiti sila pareho, puno ng pag-asa at pagmamahalan. Marco, bulong niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Paano mo nagawang lokohin ako ng ganito? Ang lahat ba ay isang malaking kasinungalingan? Ang mga matatamis na salita ni Marco, ang mga pangako niya ng walang hanggang pag-ibig, ay tila mga anino na ngayon ng isang masamang panaginip. Ngunit hindi na siya hahayaan pang lamunin ng sakit. Kailangan niyang kumilos. Nagsimula si Isabela sa pag-iipon ng mas maraming ebidensya. Sa tulong ni Sarah, naipaliwanag niya ang sitwasyon sa isang dating katiwala ng pamilya, Reyes, si Aling Norma, na matagal nang nagtatrabaho para sa kanila. Alam ni Aling Norma ang maraming sikreto ng pamilya, kabilang na ang ilang kakaibang transaksyon at ang pagbebenta ng ilang hindi rehistradong ari-arian noon ng ama ni Marco. Ma'am Isabela, matagal ko nang gustong sabihin sa inyo, pero natatakot ako, sabi ni Aling Norma, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pamilya Reyes, lalo na si Senyora Elena, ay may mga paraan na hindi po tama. Ikinuwento ni Aling Norma ang tungkol sa mga utos ni Aling Elena na itago ang mga dokumento at ang kanyang pagmamanipula kay Marco. Nakarecord ang lahat ng pag-uusap nila. Sa mga sumunod na araw, lihim na nag-install si Isabela ng isang hidden recorder sa kanyang bulsa tuwing kausap niya si Marco at Aling Elena. Isang hapon, pumunta si Aling Elena sa kanyang silid. Isabela, nag-iisip ka pa rin ba tungkol sa mga papeles? Hindi ka namin kailangan hintayin ng matagal. May deadline kami. Para ito sa kinabukasan mo at ni Marco. Ayaw mo bang magkaroon ng sarili niyong pamilya? Gusto mo bang maghirap ang mga magiging anak mo? Aling Elena, hindi po sa ganoon. Kalmado ngunit matigas na sagot ni Isabela, habang ang recorder sa kanyang bulsa ay tahimik na gumagana. Kailangan ko lang pong intindihin ang lahat ng detalye. Anong detalye pa, Isabela? Kailangan mong magtiwala sa amin. Pamilya tayo. Kami ang nagahon sa iyo mula sa kahirapan, sabi ni Aling Elena.
Ang kanyang boses ay may bahid ng pagbabanta. Nang gabing iyon, narinig din niya ang pag-uusap ni na Marco at Aling Elena. Mama, paano kung malaman niya ang tungkol sa mga utang ko sa sugal dati at sa mga shares niya? Nag-aalalang tanong ni Marco. Huwag kang mag-alala, Marco. Walang makakakita niyan. Basta, sa livestream bukas, ipakita mo lang na mahal mo siya. Magkunwari kang nagmamakaawa. Wala siyang magagawa. Tugon ni Aling Elena, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ang mga pag-uusap na yon ay naging sandata ni Isabela. Naging matibay na ebidensya. Alam ni Isabela na malapit na ang araw ng judgment. Ang bigating livestream ng kumpanya ang magiging entablado ng kanyang paghihiganti. Araw-araw, nagpaplano siya, kasama si Sarah, kung paano ilalabas ang katotohanan. Pinag-aralan niya ang bawat galaw, bawat salita. Handa ka na ba, Isabela? Tanong ni Sarah sa kanya isang gabi habang tinitingnan nila ang listahan ng mga ebidensya. Tumango si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. Handang-handa na ako, Sarah. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko. Ang gabi ng live stream. Ang mga ilaw sa studio ng Reyes Empire ay nakatutok, nagbibigay ng matinding liwanag na halos makasilaw. Ang ambience ay puno ng kaplastikan at pekeng ng ngiti. Si Aling Elena, na nakasuot ng mamahaling damit, ay kumikinang sa kamera, habang si Marco, na may pilit ng ngiti, ay abala sa pakikipag-usap sa staff. Okay, Marco, Elena, Isabela, 5 minutes? Sigaw ng direktor. Nandoon si Isabela, nakaupo sa tabi ni Marco. Nakasuot siya ng simpleng ngunit eleganteng dress na akmang-akma sa kanyang bagong aura ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Hindi siya nagpakita ng anumang takot o kaba. Sa halip, mayroong kakaibang kalmadong determinasyon sa kanyang mga mata na tila nagtatago ng isang malaking sikreto. Ang kalmadong yon ang nagpakaba kay Aling Elena at Marco. Isabela, are you okay, Hija? Tanong ni Aling Elena na sinubukan pang hawakan ng kamay niya. Ngumiti si Isabela. Okay lang po ako, Aling Elena. Excited nga po ako para sa gabing ito. Ang ngiti niya ay hindi nakarating sa kanyang mga mata. Isang bagay na napansin ni Marco. Naramdaman niya ang kakaibang kaba na biglang bumalot sa kanya. Nagsimula ang live stream. Si Aling Elena ang unang nagsalita. Puno ng kumpiyansa, nagpapakitang gilas sa mga produkto ng kumpanya. Kasunod si Marco na nagkwento ng mga tagumpay ng Reyes Empire habang pilit na inilalapit ang sarili kay Isabela. At syempre, hindi natin makakalimutan ang ating pambato, ang utak sa likod ng ating mga disenyo, ang aking napakagandang asawa, si Isabela. Masiglang sabi ni Marco, niyakap si Isabela sa baywang. Ngumiti si Isabela sa kamera. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang boses ay malinaw at matatag. Talaga pong nakakatuwa na makita ang inyong suporta sa Reyes Empire. Sa panahon ngayon, mahalaga po ang transparency at tiwala, hindi lang sa produkto, kundi pati na rin sa kumpanya. Nagkatinginan sina Aling Elena at Marco. Bakit ganoon ang sinabi ni Isabela? Hindi ito bahagi ng script. Patuloy si Isabela. Kailangan nating maging matalino sa ating mga desisyon, lalo na kung pinag-uusapan ang kinabukasan ng ating mga pamilya. Hindi lang po dapat tayo tumitingin sa mga magagandang label o pangalan. Dapat po ay malaman natin ang buong katotohanan. Nagsimulang magbago ang takbo ng mga comments sa livestream. Mula sa puro papuri, may mga nagtanong na tungkol sa mga usap-usapan na may problema ang kumpanya. Totoo po ba ang balitang malapit ng malugi ang Reyes Empire? Tanong ng isang netizen. Ano po ang masasabi niyo sa mga rumors na may malalaking utang ang kumpanya? Tanong ng isa pa. Nagulantang si Aling Elena. Naku, mga kababayan, huwag po kayong maniwala sa mga tsismis
Puro kasinungalingan po yan. Mas matibay pa po ang Reyes Empire kaysa sa bakal. Pilit niyang tawa, sinusubukang ipagsawalang bahala ang mga komento. Tiningnan ni Isabela si Aling Elena at sa isang sandali, tila may nagbago sa kanyang mga mata. Ngumiti siya. Isang nangiti na hindi na pekeng at puno ng pait. Isang nangiti na puno ng kapangyarihan. Totoo po, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging mas malakas at ngayon ay direktang nakatingin sa kamera. Mayroon po kaming importanteng ibabalita ngayong gabi at ito po ang buong katotohanan. Ang mga salita ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa buong studio at maging sa libu-libong nanonood sa live stream. Ang importanteng ibabalita ay tila nagpatahimik sa lahat. Nagkatinginan sina Marco at Aling Elena, puno ng pagtataka at kaba. Hindi ito ang pinag-usapan nila. Isabela, ano bang sinasabi mo? Pabulong na tanong ni Marco. Ang kanyang ngiti ay tuluyang nawala. Ngunit hindi siya pinansin ni Isabela. Direkta siyang tumingin sa kamera. Ang kanyang mga mata ay matatag at puno ng desisyon. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi ako ng pamilya Reyes. Minahal ko si Marco at pinilit kong intindihin ang lahat, ngunit may mga bagay na hindi na dapat pang itago. Kinuha ni Isabela ang isang folder mula sa ilalim ng lamesa. Ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Inilabas niya ang mga dokumento, isa-isa. Narito po ang kopya ng mga loan agreement kung saan ginamit ang aking pangalan at ang aking pirma na hindi ko po kailanman nilagdaan. Ipinakita niya sa kamera ang mga dokumentong may huwad niyang pirma. Nag-umpisa ang bulong-bulungan sa studio. Ang mga host ng live stream ay tila nawala ng sasabihin. Namutla si Aling Elena at si Marco naman ay biglang tumayo. Subukang agawin ang mga dokumento kay Isabela. Isabela, ano ba yan? Nagbibiro ka ba? Ngunit mabilis na umiwas si Isabela. Hindi po ako nagbibiro, Marco. Ito po ang katotohanan. Sa isang mabilis na galaw, inilabas niya ang isa pang dokumento. At narito po ang patunay na ang aking shares sa kumpanya na minana ko sa aking yumaong ama ay ibinenta rin ng walang pahintulot ko, gamit din ang huwad na pirma. Para siyang nakakita ng multo. Nawalan ng kulay ang mukha ni Marco at ang mga kamay ni Aling Elena ay nanginginig. Ang mga komento sa live stream ay bumaha. Panduraya. O ano yan? Mga sinungaling. Ngayong gabi po, patuloy ni Isabela, ang kanyang boses ay naging mas malakas at may autoridad. Bilang isang co-signer sa karamihan ng mga loans ng Reyes Empire at bilang may-ari ng shares na walang pahintulot na naibenta, buong puso at isip ko pong idinedeklara na. Binabawi ko po ang lahat ng aking co-signatures sa lahat ng utang ng Reyes Empire at idinedeklara ko ring walang bisa ang pagbebenta ng aking shares. Simula ngayong gabi, wala na po akong legal na pananagutan sa anumang transaksyon o utang ng kumpanyang ito. Bumagsak ang panga ni Aling Elena. Isabela, anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Biglang nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga telepono ay nagsimulang mag-ring ng sabay-sabay sa likod ng entablado. Ang mga staff ay nagtakbuhan. Ang mga financial analyst na nanonood sa live stream ay agad na nag-post ng kanilang mga reaksyon. Ang mga bangko ay tiyak na nakikinig. Ang Reyes Empire, sa isang iglap, ay tuluyang guguho. Nakita ni Marco ang mga kaganapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kawalang pag-asa. Napatumba siya sa upuan. Ang kanyang ulo ay hawak ng kanyang mga kamay. Parang ang buong mundo niya ay nawawala. Tumayo si Aling Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi maipaliwanag. Hahakbang sana siya para sampalin si Isabela. Ngunit mabilis na humarang ang isang security staff. Ngunit hindi na yun mahalaga kay Isabela. Tiningnan niya si Aling Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may matinding kapayapaan. Sa huling pagkakataon,
Muli siyang tumingin sa kamera. Ang kanyang tinig ay nag-iwan ng isang malakas na pahayag. Ngayon, malaya na ako. Ang live stream ay biglang naputol, ngunit ang impact ng mga salita ni Isabela ay mananatili. Nag-iwan ng isang malaking bakas sa kasaysayan naman ng Reyes Empire at sa puso ng libu-libong nakasaksi. Ang biglaang pagputol ng live stream ay hindi nangangahulugang nagtapos na ang kaguluhan. Sa loob ng ilang oras, ang balita tungkol sa Reyes Empire ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang dating marangyang studio ay napuno ng mga pulis, reporters at mga nag-iisyong empleyado. Si Isabela, sa kabila ng pagod, ay napanatili ang kanyang poise. Miss Reyes, mayroon po ba kayong official statement tungkol sa nangyari? Tanong ng isang reporter habang dinudumog siya ng mga kamera. Kalmado si Isabela. Wala po akong idadagdag sa mga nasabi ko na. Ang tanging layunin ko po ay ilahad ang katotohanan at ipagtanggol ang aking karapatan. Tiningnan niya ang pulutong ng mga reporter. Ang kanyang tingin ay matatag. Ang kwento ko po ay hindi lang tungkol sa pandaraya. Ito po ay tungkol sa kapangyarihan ng bawat babae na tumayo para sa kanyang sarili at sa halaga ng integridad. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Isabela ang pagkadismaya at galit sa mukha ni Aling Elena. Ngunit ngayon, wala na siyang takot. Ang dating kaba na nararamdaman niya sa presensya ng kanyang biyenan ay napalitan ng isang kakaibang kalayaan. Si Marco, sa kabilang banda, ay nakaupo sa isang sulok, nakatulala, tila hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sa mga sumunod na araw, naging headline si Isabela sa lahat ng pahayagan at news programs. Ang kwento ng kanyang katapangan ay naging inspirasyon para sa marami, lalo na sa mga kababaihan. Ngunit kasabay nito, dumating din ang matinding pressure at pambabatikos mula sa kampo ni na Aling Elena at Marco, na pilit pa ring isinasalba ang kanilang reputasyon. Ang lahat ay kasinungalingan. Ginawa lang niya ni Isabela para sirain ang pangalan namin. Sigaw ni Aling Elena sa isang press conference na halatang pilit ang bawat ngiti. Ngunit huli na ang lahat. Ang tiwala ng publiko ay nawala na. Isa-isang umatras ang mga investor at nagsimulang mag-file ng kaso ang mga taong naloko ng Reyes Empire. Inayos ni Sarah ang lahat ng legal na proseso para kay Isabela. Sa tulong ng kanyang kaibigan, lumipat si Isabela sa isang maliit ngunit komportableng apartment sa labas ng syudad. Malayo sa ingay at gulo, dito niya sinimulan ang proseso ng paggaling. Pinili niyang iwan ang lahat ng memorabilia mula sa kanyang nakaraang buhay kasama si Marco. Sa kanyang bagong tahanan, natagpuan ni Isabela ang isang kakaibang kapayapaan. Wala na ang mamahaling mga gamit, wala na ang mga matataas na kisame, ngunit meron siyang payapang isip. Ang kanyang telepono ay patuloy pa ring bumubulong-bulong sa mga notification. Mga mensahe ng suporta mula sa mga hindi kakilala at mga email na nag-aalok sa kanya ng trabaho o pakikipagtulungan. Isang araw, habang binubuksan niya ang kanyang mailbox, nakita niya ang isang makapal na sobre. Walang pangalan ng nagpadala at walang return address. Ang sobre ay luma at ang sulat kamay sa ibabaw ay pamilyar. Kinuha niya ito. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay may isang lumang litrato. Isang litrato niya noong kabataan niya. Kasama ang isang batang lalaki na may mapungay na mga mata at isang napakagandang ngiti, ang kanyang first love. Hindi na niya ito nakita simula nang ipaghiwalay sila ng pamilya ng lalaki dahil sa pagkakaiba ng kanilang estado sa buhay. Sa likod ng litrato may nakasulat na pangalan, Miguel. At sa ilalim nito, isang maikling mensahe, Isabela, hindi ko nakakalimutan. Sino ito? Bulong ni Isabela, ang kanyang mga matay gulat at puno ng tanong. Ang paggaling niya ay tila nagbubukas ng panibagong kabanata.
Ang litrato ni Miguel ay nagdala ng halo-halong emosyon kay Isabela. Gulat, pagtataka, at isang bahagyang kirot ng nakaraang pag-ibig na akala niya'y matagal nang nalimutan. Ngunit hindi na siya ang dating Isabela na madaling lamunin ng damdamin. Ang kanyang paglalakbay ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagtutok sa kasalukuyan at pagbuo ng mas makabuluhang kinabukasan. Itinabi niya ang litrato, nagpasya na harapin ang anumang ibig sabihin nito sa tamang panahon. Ngayon, may mas mahalaga siyang misyon. Sa tulong ni Sarah at ng ilang taong naniwala sa kanya, sinimulan ni Isabela ang pagtatatag ng isang foundation na pinangalanan niyang Silang Sinta, liwanag at pag-ibig na naglalayong tulungan ang mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at pananamantala, lalo na sa aspeto ng pinansyal. Ang pagtatatag ng Silang Sinta ay hindi madali. Kinailangan niyang magsimula sa wala, gamit ang kaunting naisalba niya mula sa kanyang personal na pondo. Ngunit ang kanyang kwento, ang kanyang katatagan, ay naging inspirasyon. Maraming volunteers ang lumapit at marami ring maliliit na negosyante at ordinaryong mamamayan ang nagbigay ng donasyon. Mula sa mga abo ng kanyang nakaraang buhay, unti-unti siyang bumabangon. Ang unang opisyal na event ng Silang Sinta ay isang maliit na gathering kung saan nagbahagi si Isabela ng kanyang kwento. Hindi madali ang tumayo at lumaban. Sabi niya sa harap ng mga kababaihan, ang kanyang boses ay puno ng empatiya. May mga araw na gusto ko na lang sumuko, ngunit naalala ko na hindi lang ito para sa akin. Para ito sa lahat ng kababaihang takot magsalita. Para ito sa ating lahat. Sa gitna ng kanyang bagong simula, isang hapon, habang naglalakad siya palabas ng opisina ng foundation, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Nakaupo si Marco sa isang bench sa labas. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang mukha ay payat at balbas sarado. Ang dating Marco na mayabang at may ngiti sa labi ay wala na. Ngayon, nakikita niya ang isang lalaking wasak. Isabela, mahinang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay halos pabulongin. Tumayo siya at lumapit kay Isabela. Isabela, nagmamakaawa ako. Bumalik ka na sa akin. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Lumuhod siya sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mama, si Mama, hindi ko na kaya. Tiningnan ni Isabela si Marco. Wala na ang galit. Pinalitan ito ng awa, ngunit may matinding desisyon. Marco, tapos na tayo. Hindi na ako ang dating Isabela na madaling lokohin. Hindi ko kailangan ng isang taong hindi kayang panindigan ng sarili at hindi kayang ipagtanggol ang minamahal niya. Pero, mahal kita Isabela. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap ni Marco na hinawakan ang kanyang kamay. Malumanay na inalis ni Isabela ang kanyang kamay. Hindi na ako babalik sa nakaraan, Marco. Nakahanap na ako ng kapayapaan at kalayaan. Sana ay makahanap ka rin ng sayo. Lumakad siya palayo. Iniwan si Marco na luhaan at nakaluhod sa bangketa. Hindi na niya pwedeng hayaang hilahin pa siya pabalik sa dilim. Habang naglalakad, nakita niya ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ni Marco. Isang maliit na leather journal. Dinampot niya ito. Nang buksan niya, isang linya ang nakasulat sa pinakagitna ng pahina. Sa isang hindi pamilyar na sulat kamay, Elena's last card, bank account number XC Switzerland. Muling kumabog ang puso ni Isabela. Hindi pa pala tapos ang laban. May huling baraha pa si Aling Elena. Ang maliit na journal na nahulog mula kay Marco ay parang isang susi na nagbukas ng panibagong pintuan sa dilim. Elena's last card, bank account number XXX Switzerland. Hindi lang pala pagtatago ng assets ang ginagawa ni Aling Elena, kundi pati na rin ang paglilipat ng pera sa ibang bansa para makaiwas sa mga kasong sibil at kriminal.
Ito ang huling pagtatangka ng biyenan niyang takasan ang pananagutan. Agad na ipinakita ni Isabela ang journal kay Sarah. Ito na ang huling piraso ng puzzle, Sarah. Kailangan nating gawin ito ng maayos. Isabela, this is a huge discovery. Malaking kaso ito, sabi ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. International money laundering. Mas bibigat ang kaso ni Aling Elena. Hindi na siya makakatakas. Sa loob ng ilang linggo, muling sumabak si Isabela sa legal na laban. Sa tulong ni Sarah at ng isang grupo ng mga investigador, tinunton nila ang bank account sa Switzerland. Ang mga ebidensya ay hindi maikakaila. Si Aling Elena, bago pa man gumuho ang Reyes Empire, ay lihim na naglipat ng malaking halaga ng pera sa labas ng bansa. Nang malaman ni Aling Elena ang lahat, galit na galit siyang lumapit kay Isabela sa opisina ng Silang Sinta. Ang kanyang muka ay puno ng puot. Ang mga mata ay tila nagbabaga. Isabela, wala kang karapatang gawin ito sa akin. Sa amin, hindi ka nagpapasalamat. Inahon ka namin sa putik. Kalmado si Isabela, walang takot. Aling Elena, ang pagiging pamilya ay hindi lisensya para manamantala. Ang pag-ahon ninyo sa akin, kung totoo man, ay hindi dapat gamitin para abusuhin ang tiwala ko. Hindi na ako ang dating Isabela na takot lumaban. Magbabayad ka, Isabela. Sisiguraduhin kong babagsak ka rin. Sigaw ni Aling Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang bumagsak at bumangon ay bahagi ng buhay, Aling Elena. Ngunit ang bumagsak dahil sa sariling kasamaan at pagtataksil, yan ang mahirap na kalagayan. Malamig na tugon ni Isabela. Sa loob ng ilang araw, inilabas ang arrest warrant laban kay Aling Elena para sa kasong money laundering at fraud. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya sa airport. Ang balita ay kumalat, at ang mundo ay nulipang nagulantang. Ang dating reyna ng Reyes Empire ay nakatayo ngayon sa harap ng korte na wala ang lahat ng kanyang pagmamay-ari, ang kanyang dignidad at ang kanyang kalayaan. Sa araw ng pagdinig, naroon si Isabela. Nakaupo siya sa gallery, tinitingnan si Aling Elena na ngayon ay matanda na at wasak na wasak. Wala siyang nakitang kasiyahan, walang pakiramdam ng tagumpay. Tanging kapayapaan. Ang kabanata ng Reyes Empire ay tuluyang nagsara. Nang matapos ang pagdinig, lumabas si Isabela ng courthouse. Ang araw ay maliwanag at ang simoy ng hangin ay sariwa. Huminga siya ng malalim. Ang paglaban ay tapos na. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay patuloy pa rin. Isang taon ang lumipas. Ang pangalan ng Reyes Empire ay isang malabo ng alaala. Nauwi sa limot at kahihiyan, si Aling Elena ay nanatili sa kulungan. Ang dating ganda at kapangyarihan ay napalitan ng pait at pagsisisi. Si Marco, matapos mawalan ng lahat, ay nagkaroon ng sariling paglalakbay. Hindi na siya nagpakita pa kay Isabela at ang mga balita ay nagsasabing nagsimula siya ng bagong buhay sa malayo. Nagsisikap na bumangon mula sa kanyang mga pagkakamali, bagamat iniwan na siya ng lahat ng kanyang dating yaman at pride. Ngunit ang pangalan ni Isabela ay kumikinang na parang araw. Ang Silang Sinta Foundation ay lumago ng husto. Mula sa isang maliit na opisina, ito ay naging isang pambansang organisasyon. May mga branches sa iba't ibang probinsya at nakakatulong sa daan-daang kababaihan na naging biktima ng pang-aabuso sa pinansyal at emosyonal. Si Isabela ay hindi lamang isang founder. Siya ay naging isang simbolo ng pag-asa, ng katatagan, at ng pagkabuhay muli. Madalas siyang inimbitahan sa mga national conferences at international summits para magsalita tungkol sa empowerment ng kababaihan. Ang kanyang kwento, na dating puno ng sakit at pagtataksil, ay ngayon ay pinagmumulan ng lakas at inspirasyon. Isang umaga, nakatayo si Isabela
sa balkonahe ng kanyang bagong bahay. Simple lang ito, walang luho, ngunit may malaking hardin na puno ng sariwang bulaklak. Ang bawat isa ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap na kanyang itinanim. Tinatanaw niya ang pagsikat ng araw. Ang ginintuang liwanag ay unti-unting lumaganap sa kalangitan. Wala na siyang Marcos sa tabi niya. Wala na siyang Aling Elena na nagdidikta sa bawat galaw niya. Wala na ang takot at kawalan ng pag-asa. Sa halip, naroon ang kapayapaan, ang kalayaan, at ang isang malalim na pakiramdam ng layunin. Ang kanyang dating pangarap na isang perpektong pamilya ay napalitan ng isang mas malaki at mas makabuluhang pamilya. Ang mga kababaihang tinutulungan niya. Naaalala pa rin niya ang litrato ni Miguel. Ngunit ngayon, ito ay hindi na nagdudulot ng sakit, kundi isang paalala na ang buhay ay puno ng mga posibilidad. Ang pag-ibig ay hindi lamang matatagpuan sa isang lalaki, kundi sa pagmamahal sa sarili, sa pagmamahal sa kapwa, at sa pagmamahal sa buhay. Ang tunay na kapangyarihan ng isang babae, bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sikat ng araw, ay hindi nakasalalay sa mga alahas na suot niya, sa yaman ng kanyang asawa o sa pangalan ng kanyang pamilya. Ito ay nasa kanyang kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa, sa kanyang dangal, at sa kanyang kakayahang hubugin ang sarili niyang kapalaran. Hindi na siya nag-iisa. Sa bawat babaeng tinutulungan niya, sa bawat ngiti na nakikita niya, sa bawat kwento ng tagumpay na naririnig niya, naroon ang kanyang walang hanggang pag-asa. Ito ang kanyang bagong simula, ang kanyang bagong pag-ibig, at ang kanyang walang hanggang pamana.